Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nakatakdang magsampa ng reklamo ang Philippine National Police o PNP sa mga hinihinalang gunman at mastermind sa bus shooting incident sa Caranglan, Nueva Ecija na ikinasawi ng 2 pasahero noong November 15. Sa isang press briefing, inihayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na kinokompleto na lang nila ang mga papel at sinumpaang salaysay ng mga kaanak ng mga biktima bago makapaghain ng kaso. Una na rin sinabi ng PNP na tinitingnan nila ang pangalan ng mga posibleng gunman sa krimen matapos mag-match ang bullet shell casings na narecover sa crime scene sa 3 naunang insidente. Nadawit din ang anak ng babaeng biktima matapos matukoy bilang person of interest sa krimen, bagay na itinanggi nito. Nagkasundo na ang Government of the Republic of the Philippines at ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP para sa isang principled and peaceful resolution of the armed conflict. Sa joint statement na isinapubliko sa isang press briefing sa Malacanang, napagkasundoan ng 2 partido ang resolusyon sa ugat at katapusan ng armadong pakikibaka na magbibigay ng transformasyon sa CPP, NPA, NDFP. Isang framework din ang nakatakdang balangkasin ng 2 panig na naglalahad ng prioridad para sa peace negotiation na may layuning makamit ang mahalagang socio-economic and political reforms para sa final peace agreement. Ang nasabing joint statement ay produkto ng serye ng informal discussions sa the Netherlands at Norway na nagsimula noong 2022 sa pagitan ng emisaryo ng GRP at NDFP at pinagitnaan ng Royal Norwegian Government. Sa signing ceremony na ginanap sa City Hall of Oslo sa Norway, kinatawan ang GRP ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo Jr., Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Security Carlito Galvez Jr. at Retired General Emmanuel Bautista. Habang kumatawan naman sa NDFP sina National Executive Council Member Luis Halandoni, Negotiating Panel Interim Chairperson Julieta De Lima at Panel Member Connie Ledesma. Witness naman sa signing si RNG Special Envoy Cristina Lai Revim. Inaasahan na isang malaking breakthrough ito sa pagtuldok sa Communist Rebellion sa bansa na nagsimula 54 na taon na ang nakalilipas, ang pinakamatagal na insurhensiya sa Asya. Isang malungkot na balita, pumanaw na ang elepanteng nasa pangangalaga ng Manila Zoo na si Vishwa Maali o mas kilala bilang Mali. Sa anunsyo ni Manila Mayor Hani Lacuna sa Facebook page ng lungsod, kinumpirma nito ang pagpanaw ng nag-iisang elepante sa Pilipinas bandang alas 3:45 ng hapon ng November 28. Kasalukuyan ng ginagawa ang necropsy upang malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng elepante. Si Mali ay pumanaw sa edad na 49 years old. Noong 1974 nang ipinanganak sa Sri Lanka ang female Asian elephant na si Mali. Sa edad na 3 taon, iniregalo ng Sri Lankan government si Mali kay nooy First Lady Imelda Marcos. Mula sa Malacanang ay inilipat si Mali sa Manila Zoo noong 1977 at ito'y namuhay ng higit 4 na dekada. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.